Hello buddies, this is Chris Sniper. So nandito naman tayo sa isang site sa Bukidnon, Mindanao. So ang site na ito ay rich in history sa Japanese encampment ang area. So ngayon, nagpa-test dig tayo after remapping. So may isang area dito na prone to shallow deposit. So ito siyang tinatawag natin na marker. Yan siya. Half buried BBM or big boulder marker. So pag i-compass natin yan, tingnan natin direction yan. Okay. So yung directional ano niya is due west. Then sa kabila may hole na natawag natin na 3 inches. Ito. Yan. So pag mag-top view ka, yan, may ulo siya. So para siyang turtle marker, turtle back na ano. May may deposito sa kabila. So ngayon yan ang marker. So mag due west tayo galing diyan. Galing sa head niya yan. Yan due west. So itong target natin 3 feet galing diyan sa hole. So ngayon, north south alignment na naman. Ito siya. Isang big boulder din. Yan. Ang direction niya dito sa dig site natin is north-south, which is relevant din yung maliit na hole dyan. Yan, patungo dito 9 feet galing dyan, tatamaan tong dig site. So ito na ngayon pinahukay natin. So almost 2 feet pa lang siya. Pero ang framing natin ito is 4 feet by 5 feet sa dig site. So, pakita muna natin structure. Chat ka muna bro. So, ito yung may-ari, anak ng may-ari. So, yan. Kailangan may trapal na block para kahit mag-ulan or mainit, hindi masasapol ng tubig yung dig site. Then, para protection na din against sa mga satellite. So, ngayon, ay pakita natin ano yung nakita sa hukay. So, first layering, lupa yan. Pero may mga bato na broken stones. Tapos, okay. So, ito bro. Ito, i-instruct mo sa nakuha. Ito yung nag-iisang bato na puti na may letter C. Yan, letter C siya. Top view, tingnan natin. Ayan. Okay, yan. So, malaki siya. Yan, mga 6 inches. Yan. Pero may letter C formation. Okay, with that. Dito sa gilid. Okay, so i-position mo doon sa nakuha. Diyan sa nakuha natin sa siding. Yan, dyan. Okay, so almost 2 feet pa lang pero lumabas siya dyan. Okay, so kanto. Dito naman sa kabilang kanto, align siya. Ito naman yung isa. Yan, stone na yan. Okay, yan. Dyan, naka-align sila dalawa, di ba? Tapos may bato pa dito. Tapos itong naka-slice. Biyak na. Ito. Okay, so yun ang mga may isang bato pa na puti. Ito. Okay. So very relevant ang puting bato na nilagay nila sa perimeter. Tapos may heart marker. Ayan. Okay, so heart marker na nakuha dito sa dig site. Okay, talagang siya, cutted. Yan. Okay. So, okay na. Dito sa taas bro. Okay. So itong dig site na to, okay. So ito nang nangyari ngayon, sinisit up natin para mag-test dig. So ipo-proceed pa. Pero sa perimeter nito, maraming nakakalat na na mga deposit. So ito talagang siya, direct dig site. So anong nangyari dito, after diyan sa gitna, medyo na siya na mga grabas na nakapundok. So dyan lumitaw ang masangsang na amoy, or yan na layer is mabaho, contaminated na poison. So di ba mabaho dyan na portion. Okay, so ito na area. So 2 feet pa lang may mga poisonous chemicals na inilagay. So ibig sabihin backfilled ang site na to. Then kung tingnan naman natin sa mga marker, okay siya lahat. Mayroong flat stone pa ito ba flat yan, then yung flat din. May isa pa. Oh, ito. Pakita natin. Okay.
So ito yung kakaiba eh. Yan, no? Makinis na cutted stone na may mga halong pyrites. Yan. Okay, so dyan pa rin to nakuha. So ibang kulay niya, medyo gray, medyo simento. So kulang lang nito, muriatic para matest siya na cement talaga. So dito na pa rin siya nakuha sa dig site. So yan talagang cutted. So kakaiba siya. Ang structure na is parang simento. Yan. Okay. So ngayon, alam na natin na spot talaga siya ng dig site. Medyo blurred. Okay. So yan. So thank you bro. Okay, so yan lang palagi ang tanda natin pag before mag full blast operation, dapat may remapping din, trenching para ma-confirm na dig site talaga. Ito talaga yung backfill siya, broken stones yan lahat na nakukuha. Tapos sa gitna may buo pa na mga broken stone na nakatambak. Tapos side by side may mga permanent stone marker na HTM na nakakanto-kanto. Okay? So yan ang pinaka-marker natin. May hole. So ibig sabihin one deposit behind dito. Okay? So yan ang ang coordinate niya. Tapos sa baba andyan pa. Marami pa yan diyan. Yan. Okay? So ito yung area dito. Sagingan na, sagingan. Tapos sa kabila naman yan, may mga bato pa diyan. Yan. Nagpundok na mga bato. So may spot din tayo diyan pero hindi na lang natin ipakita. Tapos pakita natin ang na-test dig na confirmatory dig site na may nakabaon. So yan lang, sana may natutunan kayo ulit. At pag operasyon na full blast, dapat preparado ta na lahat. Una talaga may maganda may trapal yan. Tapos pag lalalim na, may pulley system, then lalagyan ng uling pababa para safety ang maghukay. So yan, pinasingaw pala natin ng baho ng chemical content, then titirahin pa natin pa ilalim para maabot ang 3 feet. So tapos proven na siya na exact dig site. So yan ang frame. So pag 4x4 pwede, pag 4x5 pwede, then mas maganda 5x5. So okay na to. Tapos kasi ang dalawang tao na maghukay. So hindi gipit. Tapos vertical shaft, diretso-diretso talaga sa ilalim, huwag mag-drifting, delikado yan. Hindi tayo nag-mining, treasure hunting tong ginawa natin. Kaya dapat pag exact spot, diretso-diretso na yan pa ilalim, huwag na mag-drift. So dapat tama ang dig site mo para sapol talagang item. So ang pag-cope up na lang natin gaano kalalim. So tulad niyan, direct under na to. Yan, galing sa top yan. Okay, so direct under, okay na ang mga marker, okay ang transition of layers, mag-proceed na lang tayo. Diba, brother? Bansay? Bansay. Okay. So, once again, this is Chris Sniper. Thank you for watching and God bless us all.